po ho yung GPPB manual. Meron hong 1 year, meron ring 2 years, meron ring perpetual. Depending on the gravity of the offense and also the recommendation of the procuring entity. So in the case of itong mga diskaya, nabasa ko lang to, Senator Rafi, na rin-recommend is a perpetual blacklisting. Okay. So yun po yung mangyayari ho doon sa mga contractors na yun. Pero Mr. President, halos karamihan sa mga blacklist at malalaking proyekto ito at talagang grabe yung mga violation nito. 1 year lang po talaga, Mr. President. Wala pa ako nakita na research na perpetual disqualification, especially yung sa National Irrigation Administration. Again, Mr. President, from the get-go, simula na ako maging senador, ilang beses ko na napuna yung mga contractor involved dyan, involved sa ghost projects, and yet, palaging 1 year lang. Example din, Mr. President, may dagdag ko, yung Boston Homes, na na-blacklist na po yan dahil nagbenta ng pagkamahal-mahal na body-worn camera sa PPA. And then after that, 1 year, na-lift, and then nakapagbenta naman ulit ng mga overpriced na mga body-worn camera, Mr. President. So who makes the decision whether 1 year lang or 2 years or perpetual disqualification, Mr. President? Dito po sa manual ho nila, pwede hong diretso ang perpetual disqualification. Nakasulat ho dito, for example, ho, in Section 101, imposition of blacklisting with perpetual disqualification. Failure to comply with the provisions on warranty that requires to repair any noted defect or damage to the infrastructure project due to the use of materials of inferior quality within 90 days calendar days from the issuance of the order by the hope to undertake such repairs. So, meron rin pong mga mechanisms dito na diretso po yung kanyang blacklisting. Okay. Pero Mr. President, ang gusto ko lang malaman, ilan na ho ba sa mga contractor na blacklist dahil nga involved sa ghost project na perpetual aside from the diskaya? Kasi in the past, Mr. President, nanonotice ko talaga yan. 1 year lang talaga. Regardless kung anong offense o violation ng contractor na yun, whether ghost project o pumatay, kulang sabihin natin, pumatay ng tao. Basta't 1 year lang talaga ang pinapataw, Mr. President, na blacklisting. So thank you, Mr. President, Senator Rafi, for bringing that up kasi tama ho kayo. Actually, sabi ko kasi dito, nag-uusap po kami, pag ghost project, wala nang first offense, second offense, blacklist mo na kaagad. No? Bakit pa ho mag-first offense, second offense? Ano na nga, ghost na nga. So dito po sa kanilang manual, ano ba ito? IRR, hindi very clear na pwedeng kaagad i-blacklist pag ghost project na. So, and they admit na yan po ay isang dapat ho nilang pag-usapan sa board at ilagay ho sa IRR na kung talagang obvious deception by a ghost project, dapat kaagad i-blacklist na ho. So, yan po ay isang bagay na they agree at they will take it up with the board at will implement in their new resolutions. So tama ho kayo, and thank you ho for bringing that up kasi nga nung binabasa ko rin dito, sabi ko hindi very clear. So ngayon po ikaklaro na ho nila. Very good. Thank you ho. Thank you very much, Senator Rafi. Since 2020, 7 lamang po ang permanent blacklisted. Since 2020. Samantalang almost every month, may nabablacklist po ng mga contractor na involved. So, overpricing, ghost project, etc. So siguro it's about time, tulad sabi niyo, Mr. President, they will come up with a policy na para masiguro yung pagbablacklist sa mga agency na gumagawa ng kalokohan, o mga contractor na gumagawa ng kalokohan, ay evaluate ng gusto at kung grave ang offense, perpetual blacklisting na. Huwag na yung 1 year.
Kung maaari nga, Mr. President, alisin ang 1 year. Dapat one strike policy tayo, Mr. I President. agree. Kung talagang ghost project grave po, talagang bawal na ho talaga. At sa lahat, hindi lang ho sa construction, basta yung pangalan ng shareholder na yon or director na sa kumpanya na yan, bawal na siya makipag-transact sa gobyerno. So I thank Senator Raffy for bringing that up, and they admit that we need to be stricter this time kasi kung hindi tayo maghihigpit, aabusuhin lang tayo. No? So, andito na po yung ating consequential secretary. No? So, and they agree that they will take this up to the board. No? Okay, thank you, Mr. President. Now, let's go to the fuel subsidy sa DBM. Bakit po tinanggal ang fuel subsidy for the transport sector, farmers and fisher folks for 2025 budget? I'm sorry, for the 2026 budget? Meron hong yung fuel subsidy for farmers and also for yung mga public utility drivers, hindi ho tayo nagdagdag dahil hindi ho nagamit yung 2025. Meron kasi hong strike price yun na $80 for $80 per barrel for the last 3 months yung average po. So hindi ho, dahil hindi naman tumaas yung presyo ng langis, hindi ho nagamit yun. So kinere over lang ho sa 2026. Kaya ngayon ang suggestion ko noon na Mr. President sa isang hearing, alisin na yung 80 barrels na dapat yung presyo sa world market bago magbigay ng subsidy sa mga transport group, particular na sa mga jeepney drivers, sa mga fisher folks. Kasi kahit na hindi umabot sa $80 per barrel sa world market yung presyo ng langis, Mr. President, pero kunting taas lang, pero dito po sa mga gasoline station natin, nagsisitaasan agad ang presyo. Napakagandang topic yan, Senator Raffy, very good topic. In fact, binuksan ko ho to during our budget hearings. I-revise ho natin yung formula. Instead of a 3-month strike price, ang gagawin ho natin percentage increase. So for example, kung ang presyo ng langis ay tumaas po ng, let's say lang, 50%, no? Kailangan lumabas na ho kaagad yung suporta. Kasi ang ating sinashock absorb ay yung increase. Hindi ho yung matagalan na increase, yung bigla ang increase. Kasi kung nagbigla ang increase, hindi ka naman pwedeng magtaas kaagad ng pamasahe. No? Hindi mo naman pwedeng taasan kaagad yung singil mo. So dapat yung po ang kumbaga isa-shock absorb ho natin, buffer ho natin. No? So yung po i-revise ho naming formula. So, Mr. President, yung fuel subsidy budget under the DOTR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, and sa DA, meaning to say, noong 2025, hindi po nagamit, kaya Hindi po nagamit walang po siya. movement. Yeah, intact ho lahat. Completely intact ho. Hindi ko kaya tayo nakukonsensya niyan sa mga fisher folks, sa mga Walang jeepney kagandaan ho. drivers, Mr. This itong 2025, na-observe ko rin ho na wala masyadong naging fluctuation sa oil prices internationally. Naging stable because yung OPEC po, the OPEC basically honored all their commitments kaya naging stable po yung presyo ng langis. But hindi natin mapipredict ho yan, kaya meron tayo yung buffer na yan kasi hindi natin napipredict. So meron rin ho yan sa farmers and fishermen, meron rin po sa mga public utility drivers. That's all. Thank you, Mr. President. Thank you. Thank you, Mr. President. And thank you for those interventions. Napakaganda po yung mga interventions ni Senator Raffy, lalong-lalo na sa GPPB. No, so, nagulat rin nga ako na pwede palang umulit. Pag may ghost project ka na, pwede ka lang first offense, second offense, dapat mo bawal yun. Mr. President, thank you. We'd like to also recognize to interpolate Senator Erwin Tulfo. Senator Erwin Tulfo is recognized, sorry. Okay, Mr. President, thank you po, Ginoong Pangulo. Mr. President, Mr. Chair, magandang hapon po, and dun po sa ating bagong talagang kalihim ng Department of Budget and Management. Anyway, ang unang katanungan ko po, Mr. Chair, ito pong nabanggit po ninyo kanina, yung sa Local Government Support Fund. Para saan po ito nagagamit, Mr. Chair? Yung LGSF,
meron ho tayong allocated na 12 billion at can you see the so, meron hong mga iba-ibang uses na ibinibigay ito sa mga local government. So, pwede hong mag-request ang local government dito po sa Local Government Support Fund. Pwede ho silang magtayo ng multipurpose building, disaster response, roads, financial assistance, water supply system, sanitation, purchase of vehicle, at iba pang mga gamit. So ito po ay binibigay para masuportahan po yung mga local governments. Magkano po, Ginoong Chair, ang pondo na inilaan po dyan? Matanong ko muna sa NEP, sa Net Expenditure Program for 2026. Magkano po ang request ng Department of Budget and Management dyan? At magkano naman po ang inaprubahan ng House GAB? Ang sa NEP po ay 16 billion. Sa GAB is 20 billion tinaasan. And then sa Senate version po is 12 billion. Bumaba po. Maaari po bang malaman, Ginoong Chair? Kasi kung titignan niyo, kung susumahin ho ninyo, dahil ako naman ho ay chairman po ng Committee on Social Services, Welfare, and Rural Development, napakadami po natin, Mr. Chair, ng mga local government units, mga bayan, mga munisipyo, mga 6th-class municipalities na kailangan po talaga ng ayuda, ng tulong, dahil halos wala po silang income. Wala po silang pinagkukunan na pondo para makapagpatayo po ng mga nabanggit ho ninyo, ng mga health centers, ng mga even pagpaparepair ng kanilang munisipyo, clean water supply. Napakarami po natin, lalo na po sa mga interior na mga bayan po natin, far-flung areas, mga island municipalities, Mr. Chair. Hindi po ba kulang para po doon sa bilang na ilang libo po yung ating mga munisipyo, Mr. Chair? Yan yung yung sa gari. Kasi yung sa kanila, tama. Wala na sukat. Well, dito po sa LGSF Center Irwin, meron rin ho kaming linagay na special provision na mag-allocate ng 2.4 billion pesos para matulungan natin yung mga 4th, 5th class municipalities sa pagpapatayo po ng mga daycare centers nila at kumuha ng mga daycare teachers. No? So, in other words, tinutulungan natin yung mga mahihirap nating mga municipalities para magkaroon sila ng daycare. This year kasi kinuha rin dyan yung pagpapatayo, mga 1 billion no, para pagpapatayo. So, tinaasan natin to 2 billion. Ngayon, binawasan natin dyan ito dahil meron kaming nakitang mga items tulad po, may isang programa dito called Green 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 Program na tingin namin ay pwede namang gawin ng mga LGUs dahil yung LGUs sila gumagawa ng park. Hindi na ho trabaho yan ng DBM para magbigay ho pagpatayo ng park. The LGUs can do that. Tapos, nabawasan din po yung amounts na na-allocate po sa NTF-ELCAC dahil po binalik lang ho namin sa dating amounts no yung NTF-ELCAC na per barangay allocation no. So binalik lang ho natin doon sa original amount niya. Alright. Kaya ko po natanong, Ginoong Chair, Mr. Chair, Mr. President, is because of the fact